Magandang araw! Sama-sama tayong matuto sa Teacher Sal Learning Resource Channel. Revised K-12 Curriculum, Filipino 5, Quarter 1, Week 6. Ang ating paksa ay tekstong impormatibo, formularyo, batay sa iba't ibang layon, form, enrollment form. Focus ng pandiwa, tagaganap o aktor, elemento ng multimedia text, headlines, subtitles at slogans. Tula, basa. Basahin ang tulang Si Inay ni Andeline R. Tahanlangit. Si Inay. Si Inay ang aking natatanging inspirasyon. Lahat ng aking gagawin, hinihingi ang kanyang opinyon. Kung ako'y mabigo, siya ay handang umalalay at tumulong. At sa aking tagumpay, sa kanya ko iaalay iyon. Handa siyang ibuwis ang sarili niyang buhay. Lahat ay gagawin para sa kanyang supling na hirang. Hindi siya napapagod sa mga gawaing nakaatang. Iyan ang aking ina, wagas kong magmahal. Tungkol kanino ang tula? Tungkol ito sa isang ina. Anong mga katangian ang taglay ng inilalarawan sa tula? Mapagmalasakit, matatag, mapagmahal at handang magsakripisyo. Ano ang pagkakatulad ng iyong ina sa ina sa tula? Katulad ng ina sa tula, ang aking ina ay maalaga at laging nandyan para sa amin. Anong bahagi ng pananalita ang mga salitang initiman sa tula? Ang mga ito ay pandiwa. Anong uri ng focus ng pandiwa ang mga salitang initiman? Ito ay focus sa tagaganap. Ang simuno o tagaganap ang gumagawa ng kilos. Kultula, pagbabasa ng tula hinggil sa pista opisyal. Pista sa Pinas ni Andeline R. Tahanlangit. Bahagi na ng ating kultura ang pagdiriwang ng mga pista. Sa iba't ibang dako nagmula bilang pasasalamat sa natamong mga biyaya. Nariyan ang pista ng itim na Nazareno tuwing ika-9 ng Enero. Idinaraos sa Quiapo na talaga namang dinarayo. Mayroon ding ati-atihan mula naman sa Kalibo Aklan. Ikalawa hanggang ikatlong linggo tuwing buwan ng Enero, idinaraos ito. Alay sa mahal na Santo Niño, ang Sinulog Festival mula sa Cebu. Libo-libong deboto ang dito'y nagtutungo tuwing buwan ng Enero. Ang Panagbenga Festival ng Baguio ay idinaraos naman tuwing buwan ng Pebrero. Mga bulaklak na magaganda at mababango ang tampok sa pistang ito. Habang ang Moriones Festival mula sa Marinduque naman, mula Lunes Santo ipinagdiriwang hanggang Pasko ng Pagkabuhay. Alay naman kay San Isidro Labrador ang Pahiyas Festival mula sa Lokban, Quezon. Tuwing ika-15 ng Mayo kada taon at pinakainaabangan ang kiping ng mga taga roon. Hindi pa huhuli ang Lechon Festival. Tuwing ika-24 ng Hunyo itinatanghal sa lalawigan ng Batangas, lungsod ng Balayan. Bibihisan at ipaparada ang mga lechon sa buong bayan. Ang pista naman ng Kadayawan ay mula sa lungsod ng Davao. Ikatlong linggo ng Agosto, ipinagdiriwang. Pasasalamat sa kasaganahan. Ang pista ng Peña Francia mula naman sa lalawigan ng Naga. Tuwing ikatlong Sabado ng Setyembre, isinasagawa. At mayroon pang karera ng mga bangka.
Tuwing buwan ng Oktubre naman, ipinagdiriwang sa Bacolod ang Mascara Festival, sumisimbolo ng ugali at pagkakakilanlan. Bilang lungsod ng mga ngiti ang kanilang lugar. Ilan lamang iyan sa ating mga kapistahan. Nangangahulugang ang ating bansay lubhang napakayaman sa kultura at tradisyon na ipinagdiriwang. Kaya naman, nararapat na ipagmalakit, pahalagahan. Pistahanay, itala ang mga kapistahang nasa tula at kung saan at kailan ito isinasagawa. Sa unang column, isulat ang mga kapistahan, pangalawa, saan isinasagawa, at sa pangatlong column, kailan ito isinasagawa. Atin na itong sagutan. Talas salita. Punan ng wastong letra upang mabuo ang kahulugan ng salitang initiman at may salangguhit. Gamitin ito sa makabuluhang pangungusap. Agad silang nagtungo sa pila. Sabay na nagpatala ang matalik na magkaibigan. Kailangang punan ng datos ang formularyo. Iniabot nila ang formularyo sa nangangasiwa ng pagpapatala. Nag-uumapaw sa galak ang puso ng magkaibigan. Para sa susi sa pagwawasto, unang bilang nagpunta, pangalawa malapit, pangatlo lagyan, pang-apat namamahala, at panglima ay saya. Para sa ikalawa hanggang sa ikatlong araw, kaugnay na paksa bilang isa, tekstong impormatibo, formularyo batay sa iba't ibang layon, enrollment form, tekstong informatibo. Ang tekstong ito ay isang anyo ng pagpapahayag na naglalayong magpaliwanag at magbigay ng impormasyon. Kadalasang sinasagot nito ang mga batayang tanong, ano, kailan, saan, sino at paano. Pangunahing layunin nito ang magpaliwanag sa mga mamabasa ng anumang paksa na matatagpuan sa tunay na daigdig. Naglalahad ito ng mga kwento ng mga tunay na tao o nagpapaliwanag ng mga konseptong nakabatay sa mga tunay na pangyayari. Mahalaga ang pagbabasa ng mga tekstong nagbibigay ng impormasyon sapagkat napauunlad nito ang iba pang kasanayang pangwika gaya ng pagbabasa, pagtatala, pagtukoy ng mga mahalagang detalye at pagpapakahulugan ng impormasyon. Ano nga ba ang formularyo? Ito ay binubuo ng mga datos na naglalaman ng mahalagang impormasyon ng isang tao na sumasagot sa tanong na ano, sino at kailan. Kwento basa. Basahin ang kwentong pinamagatang unang araw sa paaralan. Pagkatapos ay sagutin ang mga tanong na kaugnay sa kwento. Araw ng pagpapatala ni Andeline R. Tahanlangit. Sabik na sabik ang matalik na magkaibigang Arlie at Cherrybeth na pumunta sa paaralan kasama ang kanilang mga nanay upang magpadala. Magkaklase sila noong nakaraang taon sa Baitang 4, pangkat Rosas sa mababang paaralan ng Pio Valenzuela. Nang makarating sila sa paaralan, nakita nila agad ang pila ng mga batang magpapatala kaya't agad silang nagtungo sa pila. Makalipas ang ilang sandali, inabutan sila ng isang formularyo o enrollment form na kailangan daw nilang punan ng datos. Agad namang nilang nilagyan ng mga kinakailangang impormasyon hinihingi sa formularyo. Nagtatanong sila sa kanilang mga nanay kung may hindi sila nauunawaan sa nakasulat sa formularyo. Nang matapos na sila sa pagsagot ay iniabot na nila ito sa gurong nangangasiwa ng pagpapatala.
Pag-uwi nila sa kanilang mga tahanan ay nag-uumapaw ang galak sa puso ng magkaibigan sapagkat nakapagpatala na sila para sa baitang 5. Sino ang mga tauhan sa kwento? Anong damdamin ang namamayani sa mga tauhan? Saan sila pupunta? Bakit sila pupunta roon? Kung kayo ang nasa kwento, anong mararamdaman ninyo sa araw ng pagpapatala? Mahalaga ba ang pagpapatala? Pangatwiranan. Formularyo ko, punan mo. Punan ng datos ang hinihinging impormasyon sa formularyo. Ano ang multimedia? Ang multimedia ay tumutukoy sa paggamit ng iba't ibang uri ng mga medium o media upang maghatid ng impormasyon o mensahe. Ito ay isang paraan ng paghahatid ng impormasyon na naglalaman ng iba't ibang elemento tulad ng teksto, larawan, tunog, video, animation, at interaktibong elemento. Narito ang mga elemento ng multimedia. Una ay teksto. Ang teksto ay nagbibigay ng mga salita o pahayag na naglalaman ng impormasyon o mensahe. Maaaring ito ay mga caption, headline, balita, at iba pa. Imahe. Ito ay mga larawan. Larawan na kinetika, animations, mga graphic at iba pang mga visual na elemento na nagbibigay ng kahulugan sa teksto o nagpapakita ng konsepto. Audio. Ito ay mga tunog, musika o iba pang mga audio na elemento na maaaring magdagdag ng emosyon o konteksto sa multimedia. Maaari itong magamit para sa pagsasalita, musika sa background, tunog ng mga epekto at iba pa. Para sa video, ang mga video clip o mga animasyon na may tunog at paggalaw ay maaaring bahagi ng multimedia. Ito ay nagbibigay ng dinamismo o dynamismo at karagdagang pagpapaliwanag sa teksto. Animasyon. Ito ay mga nakalilikhang larawan o mga video clip na gumagalaw. Ang mga animasyon ay maaaring gamitin upang ipakita ang proseso o magbigay ng mga halimbawa sa multimedia. Interaktibong elemento. Ito ay mga elemento na nagbibigay ng pagkakataon sa mga tagapakinig upang makisali o mag-interaksyon sa multimedia. Halimbawa nito ay mga clickable buttons, mga form, at iba pa. Its slogan. Tukuyin kung anong produkto o establishmento ang gumagamit ng sumusunod na mga tagline. Bida ang saya. Batang may laban. Nakasisigurong gamot ay laging bago. Love ko to. Hari ng padala. Para sa inyong pangkatang gawain, hahatiin ang inyong klase sa 2 pangkat. Infomercial mo, show mo. Bawat pangkat ay bubuo ng infomercial, patalastas na nagbibigay impormasyon. Para sa 2 hanggang 3 araw, kaugnay na paksa bilang 2, focus ng pandiwa. Focus ng pandiwa. Tawag sa relasyong pansemantika ng pandiwa o salitang kilos sa simuno o paksa ng pangungusap. Mayroong 7 uri ng focus ng pandiwa. Una, aktor, focus sa tagaganap. Ang pandiwa ay nasa focus sa tagaganap kapag ang paksa ng pangungusap ang tagaganap ng kilos na isinasaad sa paksa. Sa aktor focus, ang simuno o paksa ang gumaganap ng kilos sa pangungusap. Sinasagot nito ang tanong na sino. Ginagamitan ito ng mga panlaping mag, mang, ma, maka, makapag, maki, o magpa. Mga halimbawa,
Maglilinis ng bahay si Clarissa sa linggo. Nagluto ng adobo si Shannon para sa hapunan. Focus sa layon. Ang pandiwa ay nasa focus sa layon kung ang layon ay ang paksa o ang binibigyang diin sa pangungusap. Sa focus sa layon, ang paksa ang layon ng pandiwa sa pangungusap. Sumasagot ito sa tanong na, ano? Ginagamitan ito ng mga panlaping in, i, ipa, ma, na, o, an. Mga halimbawa, lutuin mo ang isda na nasa ref. Nakita ni Sarah ang nawawalang libro. Lokatibong focus o focus sa kaganapan. Ang pandiwa ay nasa focus sa kaganapan kung ang paksa ay ang lugar o ganapan ng kilos. Ang paksa o simuno ang lugar na ginaganapan ng pandiwa sa pangungusap. Sinasagot nito ang tanong na, saan? Ginagamitan ito ng mga panlaping pag, an, anhan, maan, pang-an, mapag-an, pinag-an, o in-an. Mga halimbawa, pinagdausan ng kasal ni Jester at Melly ang lumang simbahan. Pinagtaniman ni William ang bukid ng kanyang tatay. Benepaktibong focus o focus sa tagatanggap. Ito naman ay nakatuon sa tao o bagay na nakikinabang sa resulta ng kilos na isinasaad ng pandiwa. Ang simuno o paksa ang tumatanggap sa kilos ng pandiwa sa pangungusap. Sinasagot nito ang tanong na, para kanino? Ginagamitan ito ng mga panlaping i, in, ipinag, o ipag. Mga halimbawa, ibinili ni Drake ng pasalubong si Lolo. Ipinagluto kami ni ate ng sinigang. Instrumentong focus, focus sa gamit. Ito ay tumutukoy sa kasangkapan o bagay na ginagamit upang maisagawa ang kilos o pandiwa na siyang paksa ng pangungusap. Ang simuno o paksa ang kasangkapan o bagay na ginagamit upang maisagawa ang kilos ng pandiwa sa pangungusap. Sumasagot ito sa tanong na, sa pamamagitan ng ano? Ginagamitan ito ng mga panlaping ipinang o maipang. Mga halimbawa, ipinang sandok ni Nicolas sa kanin ang kutsara. Ipinahid niya sa mukha ang lumang panyo. Kosatibong focus, focus sa sanhi. Ang pandiwa ay nakapokus sanhi kung ang paksa ay nagpapahayag ng dahilan o sanhi ng kilos. Ang simuno o paksa ang nagpapahayag ng sanhi ng kilos ng pandiwa sa pangungusap. Sinasagot nito ang tanong na, bakit? Ginagamitan ito ng mga panlaping i, ika, o ikina. Mga halimbawa, ikinatuwa ni Marites ang magandang regalo ng kanyang kapatid. Ikinalungkot ni Rose ang pagpanaw ng kanyang nanay. Focus sa direksyon. Pinatutuunan ng pandiwang direksyon o tinutungo ng kilos. Ang simuno o paksa ang nagsasaad ng direksyon ng kilos ng pandiwa sa pangungusap. Sumasagot ito sa tanong na, tungo saan o kanino? Ginagamitan ito ng mga panlaping an, han, in, o hin. Mga halimbawa, pinasyalan namin ang Baguio. Pinuntahan ng mga mag-aaral ang Luneta Park. Tara, basa. Basahin muli ang tulang si Inay. Si Inay ang aking natatanging inspirasyon. Lahat ng aking gagawin, hinihingi ang kanyang opinyon. Kung ako'y mabigo, siya ay handang umalalay at tumulong. At sa aking tagumpay, sa kanya ko iaalay iyon. Handa niyang ibuwis ang sarili niyang buhay.
Lahat ay gagawin para sa kanyang supling na hirang. Hindi siya napapagod sa mga gawaing nakaatang. Iyan ang aking ina, wagas kong magmahal. Anong bahagi ng pananalita ang mga salitang initiman? Pokus sa tula. Balikan at basahin muli ang tulang si inay. Itala ang uri ng mga pokus ng pandiwa na mga salitang initiman. Tukoy pandiwa. Salangguhitan ng pandiwang ginamit sa kwento. Araw ng pagpapatala ni Andeline R. Tahanlangit. Sabik na sabik ang matalik na magkaibigang Arlie at Cherry Beth na pumunta sa paaralan. Kasama ang kanilang mga nanay upang magpatala. Magkaklase sila noong nakaraang taon sa baitang 4 Pangkatrosas sa mababang paaralan ng Pio Valenzuela. Nang makarating sila sa paaralan, nakita nila agad ang pila ng mga batang magpapatala, kaya agad silang nagtungo sa pila. Makalipas ang ilang sandali, inabutan sila ng isang formularyo, enrollment form. Kailangan daw nilang punan ng datos. Agad naman nilang nilagyan ng mga kinakailangang impormasyong hinihingi sa formularyo. Nagtatanong sila sa kanilang mga nanay kung may hindi sila nauunawaan sa nakasulat sa formularyo. Nang matapos na sila sa pagsagot ay inabot na nila ito sa gurong nangangasiwa ng pagpapatala. Pag-uwi nila sa kanilang mga tahanan ay nag-uumapaw ang galak sa puso ng magkaibigan sapagkat nakapagpatala na sila para sa baitang 5. Para sa inaasahang sagot pumunta, magpatala, makarating, nagtungo, inabutan, punan, nilagyan, hinihingi, nagtatanong, nag-uumapaw. Basahin ang tulang pinamagatang formularyo ni Andeline Tahanlangit. Sagutin ang sumusunod na gabay ng mga tanong. Formularyo. Sa pagsagot ng anumang formularyo, mahalagang sumunod sa tamang proseso. Pag-unawa ng mabuti sa panuto, dapat sa isip ay tumimo. Pagsulat ng malinaw at nauunawaan, dapat pakatandaan at huwag kalilimutan. Itim na tinta ng panulat ang kailangan. Magdala ng higit sa isang panulat sa sisidlan. Tiyaking nasagutan ang hinihinging impormasyon mula sa pangalan hanggang sa lagda. Mahalaga iyon. Siguruhing walang nalampasang kahon. Basahin muli ang formularyo sa ikalawang pagkakataon. Kapag natiyak nang nasagutan na ang lahat at ang mga impormasyon, isinulat ng tapat, maaari nang ipasa ang formularyo sa gurong tagapag-ingat at huwag kalilimutang magpasalamat. Tungkol saan ang tula? Ano ang mga dapat tandaan sa pagsagot sa formularyo? Paano ang proseso sa pagsagot sa formularyo? Ano ang layon ng tula? Gaano kahalaga ang pagsunod sa tamang proseso? Ipaliwanag. Bumuo ng tekstong impormatibo na may layong maglahad ng proseso na binubuo ng 10 hanggang 20 pangungusap na ginagamitan ng mga pandiwang nasa focus ng aktor o tagaganap. Basahin muli ang tulang pista sa Pinas ni Andeline R. Tahanlangit. Itala ang mga katangian ng mga Pilipinong nangingibabaw tuwing pistang opisyal. Para sa inyong pagsusulit, isulat sapat lang ang wastong sagot. Ito ay isang anyo ng pagpapahayag na naglalayong magpaliwanag at magbigay ng impormasyon. Informatibo, naratibo, persuasive. Bahagi ng pananalitang nagsasaad ng kilos, pandiwa, pang-abay, o pang-uri. Tawag sa relasyong pansemantika ng pandiwa o salitang kilos sa simuno o paksa ng pangungusap. Aspekto, kaganapan, o focus. Uri ng focus ng pandiwa,
kapag ang paksa ng pangungusap ang tagaganap ng kilos na isinasaad sa paksa. Aktor, kagamitan, layon. Paksa o ang pinag-uusapan sa pangungusap. Panaguri, pandiwa, simuno. Narito ang mga susi sa pagwawasto.